Weather update tayo mga kapatid. Kagabi nga, nakapasok na ang bagyong may international name na Mekhala sa loob ng ating area of responsibility. At ito po ay tinawag nating bagyong Francisco. Yan po ay lumalakas pa habang binabaybay ang East Philippine Sea at ngayon ay nasa typhoon category na ng pag-asa na may taglay na lakas na hangin na nasa 120 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 150 kilometers per hour. Sa ngayon, malayo pa po ito sa ating landmass o kalupaan. Yan po ay huling namata ng pag-asa sa layang 1,055 kilometers east ng Central Luzon at patuloy na kumikilos sa bilis na 25 kilometers per hour pakanluran, hilagang kanluran. Ito pong bagyong si Mekhala. At ito pong bagyong may international name na Mekhala o yung ating bagyong Francisco ay hindi pa natin inaasahang maglandfall o tumama sa lupa. Pero yan po ay didikit ng napakalapit dito sa extreme northern Luzon at dyan po sa eastern section nga ng northern Luzon. Yan po ay maaaring sa Tuesday hanggang Wednesday. Ito pong pagdikit nito, dyan po tayo magkakaroon ng direct effect nito. Sasabit po yung kanyang panglabas na kaulapan at outer wind field. At maaari din po magtaas ng tropical cyclone wind signal ang pag-asa dyan bukas, dyan po sa mga areas na aking nabanggit. Maliban sa direct effect nito pong bagyong si Francisco, ito pong habagat natin ay pinapalakas niya rin po ito. So magpapaulan naman po yan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ito pong bagyong Francisco ay inaasahan natin na umaakyat o papaling po pataas sa southern portion ng Japan. Magsisimula po yan sa darating na Tuesday hanggang Wednesday. Sa ngayon, asahan pa rin po natin ang mga posibleng kalat-kalat na pagulan at mga thunderstorms dito po sa kanlurang bahagi ng Mindanao. Kasama po dyan ang Northern Mindanao, Sorsogon area at BRMM, lalong-lalo na sa Zamboanga Peninsula dahil po sa epekto ng habagat o southwest monsoon. Ganun din po ang ating aasahang panahon sa Palawan at ang malaking bahagi ng Visayas. Samantalang dito naman sa eastern section ng Bicol region, possible po yung ating mga thunderstorms dahil naman sa trough nitong binabantayan nating bagyong si Francisco. Habang umakyat po ang bagyong Francisco, mas madadagdagan po yung ating mga pag-ulan na maaaring idulit nito lalong-lalo na sa kanlurang bahagi nating bansa. Dito sa Metro Manila, mula Tuesday hanggang Wednesday, mas magiging maulap na po yung ating panahon at possible din po yung ating mga kalat-kalat na pag-ulan dahil naman po yan sa epekto ng habagat, ganun din po sa mga karatig lugar ng Metro Manila. At mga kapatid, alam nyo ba, ngayong araw na ito, ang pinakamahabang araw ngayong taon o yung tinatawag nating summer solstice. Sa katunayan, sa Metro Manila, nasa around 13 hours po yung ating daylight o haba ng umaga kumpara sa 11 hours lamang na haba ng ating gabi o yung ating nighttime. Nangyari po yan kapag yung ating mundo ay nakapaling o nakatilt towards the sun. Ibig sabihin po niyan, mas marami tayong nakukuha ang enerhiya mula sa araw at mas mahaba rin po ang ating umaga at gabi sa hilagang bahagi ng ating mundo, kasama po dyan ang Pilipinas. At yan muna ang latest sa ating lagi ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, lagi may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa mga impormasyong dapat ninyong malaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.